Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Kaya bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para lagi kayong updated sa mga nakakakilabot na kwento. Ngayong gabi, may ipinadalang kwento sa atin mula kay Jonas. Siya mismo ang nakarinig nito mula sa isang kapwa taxi driver na hanggang ngayon, hindi pa rin makalimot sa gabing iyon. Ang babae sa waiting shed, madaling araw na noon. Mga bandang 2:30 ng umaga, malamig ang simoy ng hangin at tahimik ang kalsada maliban sa iilang dumadaang sasakyan. Si Mang Rodel, isang veteranong taxi driver, ay pauwi na mula sa magdamagang pasada. Pagod na siya at balak na sanang dumiretso sa bahay nang mapansin niya ang isang babaeng nakaupo sa lumang waiting shed sa gilid ng highway. Kakaiba ang hitsura ng babae. Nakaputing bestida na hanggang tuhod, mahabang-mahaba ang buhok at nakatungo lang habang nakasandal sa poste ng shed. Sa gitna ng katahimikan, tila may malamig na hanging dumaan sa loob ng taxi ni Mang Rodel. Huminto siya at binaba ang bintana. "Miss, saan ka papunta? Madaling araw na, baka mapahamak ka dyan," sabi niya. Dahan-dahang tumingala ang babae, maputi siya, sobrang kinis ng balat, pero mapupula ang labi at malamlam ang mga mata. "Doon po, sa may San Miguel," mahina nitong sagot, halos pabulong. Pinagbuksan siya ni Mang Rodel ng pinto at umupo ito sa likod. Hindi sa harap. Napansin niya na wala itong dalang bag at parang wala ring suot na sapatos. Pero dahil sa dilim, baka nagkakamali lang siya, tahimik ang kanilang biyahe. Sa rearview mirror, pasulyap-sulyap si Mang Rodel. Nakatungo lang ang babae pero paminsan-minsan, maririnig niya ang parang mabagal na paghinga. Minsan, parang may malamig na hangin na dumadaloy mula sa likod. Naramdaman niya rin na medyo mabigat ang paligid, tipong parang may bumibigat sa dibdib niya. "Miss, taga roon ka ba sa San Miguel?" tanong niya para mabasag ang katahimikan. Hindi sumagot agad ang babae. Ilang segundo ang lumipas bago ito bumulong, "Matagal na akong umuuwi dyan." Hindi alam ni Mang Rodel kung bakit, pero kinilabutan siya. May kakaiba sa boses nito, parang may kasabay na alingaw-ngaw mula sa kung saan. Pagdating nila sa San Miguel, itinigil ni Mang Rodel ang taxi sa tapat ng isang lumang bahay na may sirang gate at bakod na halos gumuho na. Malalaking puno ang nakapaligid at parang walang tao sa loob. "Miss, andito na tayo," sabi niya. Walang sumasagot. Napalingon siya sa likod, walang tao, wala ring bakas na may umupo doon. Ang upuan ay tuyo, walang kahit anong iniwang gamit. Kinabahan siya at agad na bumaba para silipin kung baka bumaba ng hindi niya napansin. Pero wala, ni anino ng babae ay hindi niya nakita. Tumingala siya sa bahay at sa isang bintana sa ikalawang palapag, nakita niya ang babaeng nakaputing bestida, nakadungaw sa kanya. Maputla ang mukha at nakangiti ito. Ngiting hindi mo matutukoy kung masaya o galit. Bago siya makapagsalita, nagpatay-sindi ang mga ilaw ng bahay na parabang nawalan ng kuryente. At pagdilat niya, wala na ang babae sa bintana. Kinabukasan, ikinuwento ni Mang Rodel sa isa pang matandang driver ang nangyari. Laking gulat niya nang sabihin nito, "Rodel, ilang beses na naming nakikita yang babae. Matagal nang patay yan. Nabundol siya sa waiting shed noong 1998 at simula noon, sumasakay siya sa mga taxi para magpahatid sa bahay na yan, bahay na matagal nang iniwan." Mula noon, iwas na si Mang Rodel sa kalsadang iyon kapag madaling araw. Pero minsan, kapag napapadaan siya, nakikita pa rin niya sa rearview mirror ang anyo ng babaeng nakaputing bestida, nakaupo sa waiting shed, naghihintay. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, kaya huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento. May sarili kang kwento? I-send sa tambayancreepy@gmail.com. Maraming salamat kay Jonas sa pagbabahagi ng istoryang ito.